Ating Diyos, sa malakas na pinapak sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating mga kapatid sa bahay niyo kami umawit. Umawit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Blessed be your name, land that is plentiful, where streams and abundance flow. Blessed be your name. Blessed be. Blessed be your name, and down in the desert place, to the warm, to the wilderness. Blessed be your name. Every blessing. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, the sun shining down on me, when the world has as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, the road marked with suffering, and taking the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. Give and take away. My heart will choose to stay. But blessed be your name. Give and take away. Give and take away. My heart will choose to stay. But blessed be your name. Give and take away. Give and take away. My heart will choose to stay. But blessed be your name. Give and take away. Give and take away. My heart will choose to stay.
you love me. It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me?
God in our life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are our strength, Lord. You are our hope. You are our everything, Lord Jesus. Through all my darkest hope, in you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, just souls making me see. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and
Every Friday po, we have Bible studies here in our church. This is to strengthen us. This is to energize our spirit. And every Saturday, every Friday, talagang hindi namin pinapalampas. Dapat maging masaya tayo dahil mag-share na naman, magbabasa na naman tayo ng salita ng Panginoon. I just want to share the testimony of how God miracle is working for us. To us. This is just a sharing kasi every time na mayroong bagyo, every time na may ulan, every time na kumukulong, kumigil na, magbabad yung bagyo, God always remind us kung ano yung ginawa niya. Kasama ang kanyang mga apostol habang sila ay naglalihap. Kung paano yung takot ng kanyang mga apostol na bumabagyo na baka sila mamatay at malunod, matupang kanila sinasakyan. At ginising nila si Jesus. At sinabi ni Jesus, tumigil ka. And that's how God remind us na kahit anumang bagyo sa buhay natin, kahit anumang pagsubok ang dumaan, hindi dapat tayo matakot. Hindi dapat tayo maramba. At kailangan makikita ng Diyos ang tiwala natin sa Kanya. Because every time that we do the Bible study, Lord, kumukulong po, kumikidlat. Pero hindi po kami mangangamba na kami po ay mababasa o mapapatakal man lang ng ulan na yan. Dahil ang puso namin ay gusto maglingkod, gusto mag-aral namin sa salita, Panginoon. At kahit man pumatak yung ulan na yan, Lord, hindi kami pipigilan na mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Pagkat kami uhaw, Lord God. Pagkat grabe, Lord, grabe yung ginawa niyo sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng oras, wala man kami kayamanan sa mundo, pera. Pero nandoon yung protection niyo, Panginoon, sa amin at sa aming mga pamilya, Lord God. Sa aming mga anak, sa aming mga trabaho, sa aming mga kinakain, na kahit minsan wala na kami mabulat sa bulsa, pero Lord, you provide for us, Lord. Kaya kahit yung ulan na yan, kahit yung bagyo na yan, at kahit anumang dilubyo dumating, Panginoon, we will not stop worshiping you, Lord God. We will not stop studying your word, Lord Jesus. Because our testimony
naalala ko nung si Moses ay kinakatagpo ng Panginoon sa tent. And then afterwards, kada kakatagpuin ni Lord si Moses, sinasamsam niya yung kanyang, yung presence ni Lord. And you know what? Nag-ubunga yung sinasabi ni Kuya Jester kanina na nag-aaral kayo ng salita kada Biyernes. Kasi bakit? Dito pa lang, I don't know if you feel it. Yung presence ni Lord na gano'n, damang-dama natin pagdating ko sa praise and worship. Honestly, I was worshiping it really deep kanina ng ganito. It's because, alam mo yun, sabi ko, may something na bago. Promise. There's something na bago within this, our church walls of salvation. And perhaps it's the work of the Lord dun sa bawat passion niya. Tandaan niyo po, every time that we will pour out passion dun sa mga bagay na ginagawa natin, anointing will follow. And I believe that this place will be a more anointed place because all of these people right now are actually passionately seeking the Lord. Mamaya makikita natin yan as we go on. So again, good morning po, good afternoon sa inyo lahat. And we know na nandito na naman ako. Okay, parang mga ilang linggo lang nandito. And we're happy. And kanina, sobrang ganda ng praise and worship. It's because sabi niya ganyan, take me higher, take me deeper. Kasi bakit? Kuya Josh, pa-flash nga ako yung ating PowerPoint na nila. Kasi saktong-sakto, kasi maganda, kasi buong buwan, naalala niyo ito, na kumbaga, buong taon, by the way, na ganito, pinapag-aralan natin yung tungkol sa ating quarterly team, pero within the whole 2024, launch out into the deep. Tama? At natapos na tayo dun sa 3 letra, at nung nakaraang linggo, pinasimulan nito ni kumbaga pinasimulan nito ni Pastor Rainer. And right now, napagtitignan po natin, yung term natin na praising higher. Yan na tayo. So dun tayo sa praising higher, as we go on with praising higher, nakapoint na ba ako? Yan, okay. So praising higher, one thing, we want na ngayong susunod na 3 buwan, okay, our praises will become higher sa 3 aspeto. Ngayong buwan na ito ay tungkol sa pananalangin. Pasusunod po sa November about worship. And sa December, it's about our giving. Okay? So kaya ito po yung ating tatahakin sa uling buwan, ng tatlong buwan itong taong ito. And honestly, tatanungin ko muna kayo at sagutin nyo sa inyong isip. Tanong muna, kamusta ang naging 2024 na? Hindi ko alam, okay, kung ano yung mismo nangyari sa inyo, pero iba-iba. Pero one thing, gusto natin itong tapusin on a higher note. Tama? Sabi nga nung ilang mga kataga, sabi niya ganito, na hindi ito patungkol kung paano ka nagsimula, pero kung paano mo tatapusin yung mismo mga bagay. Tama? So kasama itong taon na ito, we pray together with Pastor Rainer and the rest of the leadership of this church na kada pupunta tayo dito, we'll have the sign of, yes, madaming pinagdaanan ng mga nakaraang buwan. Pero pagdating ng Bear Months, masaya ang Christmas party, hindi dahil party, pero dahil it's a celebration ng faithfulness nito. Tama? Kaya ako excited ako sa mga Christmas party na only of the gifts, of the food, pero alam mo yun, it's a culmination ng Lord, faithful ka sa isang buong tao. Okay? So, right now, for this, Sunday, we will be having the idea right now how to pray. At alam ko ito, punto nito, na kung saan, medyo challenging ito kasi, tandaan natin magkaiba ang ano sa paano. Tama? Anong English ng ano? What? Kaya pag sinabi ng ano ka you what me. Kaya naman parang yun na ako. Yung paano. Pero pag yung gano'n, pag sinabing paano, anong paano? How? Okay, maginawa. Kasi ang title natin ngayon ay paano higit sa ano. Okay? Kasi alam natin, and I don't want you to have, ayoko kung magkaroon kayo ng mga, kumbaga parang matinding, kumbaga parang comparison with other faith. Pero pag titignan mo, makikita natin na pagdating sa pananalangin, most of the time, ang sinasagot, okay, lalo ng ating nakagis na ng mga tradisyonal na reliyon, ay kung ano ang ipapanalangin. Tama? Ngayon, titignan natin kung paano ba dapat talaga. Kasi magkaiba yung ano sa paano. Dahil pag sinabi mong ano,
Bibigay ko sa'yo, tapos gagawin mo. Bibigay ko sa'yo, tapos ang gagawin mo, kakabisaluhin mo. Tama? Pero kapag sinabing paano, pwedeng ibigay ko sa'yo, pero ikaw yung mismo magdidiscover ng mga bagay na ito. Kasi pag titignan natin, I don't know, pero ito lang yung nakita ko ng konti, titignan natin kung paano ba talaga manalangin or how to pray. Kung ngayon nakikita niyo sa inyong screen, familiar pa kayo dito sa simbahan ito. Yan, okay? Kung kayo ay nakapunta na dyan, tatas nga kami nakapunta na dyan. Wala pa. Kaya po, okay? Sabi ng iba, ako pastor araw, Lunes hanggang Biyernes nakakapunta ako dyan. Hindi iba yun, ay, kaya nakita ko din si Tanggol. Ay, hindi. Honestly, pag titignan natin ng ganito, okay, nung ako po ay college, ako yung isang mga batang Quiapo dahil malapit sa recto ang aming eskwelahan. One thing, nakakadaan kami dyan at nakakapasok kami dyan. Kapag ikaw ay papasok dyan, medyo may kakaibang feeling. Kasi bakit ka mo? Pag walang simba dyan, madaming nagdadasal na tao dyan. Tapos ang maganda nito, mula dun sa loob, mula dun sa labas, dun sa pintuan, may mga naglalakad ng panahon. Kasama ko si Charity ng isang beses. Nagdaan kami dyan, pumunta kami sa may raon. Sabi ko nito, tignan lang natin sa tao. Sabi niya nito, at mula nung tinitignan namin ng ating misis, yung misong nasa loob, nakikiupo kami at parang nagpalamig ng mga bahagya doon at nakita namin na may mga lumalakad ng panahon at ang medyo kakaiba ang damdamin, mayroong nagdadasal na Latin na patuloy na nandun sa background. As in yung parang hindi mo maintindihan yung mismo pinapanalangin, pero may kakaibang hinig na ganito. At sa totoo lang, madaming mga pagkakataon na kung saan dahil gano'n yung naging itsura ng mga ng pananalangin na ating mga nakikita, nakakagisnan, or yung mga bagay namin na napupuntahan, minsan nakikita natin na ito ba ay tama? Ang sagot, hindi. Kasi bakit? Hindi ang pinag-uusapan, kundi paano ang manalangin. So, iisa-isahin na natin ngayon. So, can we all stand with the respect of the Word of God? And we'll be reading mula sa Mateo. Yan, tagalogin natin. Medyo Taglish tayo ngayon. Kasi alam ko na, pwede niyo ba akong tulungan po? Hindi ko babasahin, kayo ang magbabasa. Pag sinabi ko, 1, 2, 3, ready, go. Pasok tayo sa ganito, ha? Okay, 1, 2, 3, ready, go! Aha. Panginoon, salamat po sa iyong pagbasa ng iyong salita. Alam namin, Panginoon, na habang aming binabasa, ito'y isang bagay na regular lamang namin na naririnig. At minsan kahit nakapikit, alam na namin ang mga bagay na ito. Banal na Espiritu, ito ang aming panalangin. Buhayin mo nawa ang bawat letra ng panalangin ito. Hindi base kung ano ang aming binasa, pero kung paano ang mga bagay na ituturo sa aming Panginoon. Lord, paguhin mo yung perspective namin dito. Kabisado namin ito. Pero Lord, ayaw namin ang kabisaduhan. Ang gusto namin, Panginoon, ay palaliman because as we say kanina, take us higher, take us deeper, Panginoon, na meron ka pag-ibig na gusto mo namin maintindihan sa mga itinuro mong katagal nito, Panginoon. Lord, let the lives of these people never be the same again, especially on the purpose on how they will pray. We thank you, we honor you. This is my name we pray. Amen. Amen. Sige po, magkakabulan tayo. Para sa ating mga nasa online, kanina po ko narinig nyo ng konti. One thing, sinadya ko po talaga na hindi makibasa sa ating mga kasama ngayon dito dahil kabisado na ng iba to. Kumbaga, alam mo yun, minsan nga, kahit sa pag sinabi mong
hindi lang alam matahin ng iba kung anong particular na verse ito at saka saang book ito sa Bible, pero kabisado mo na yung mismo katagal, yung iba, ibang version pa, tama? Kasi yung iba, huwag mo po kaming hayaang mahulog sa tukso at iligtas mo, i-adjust mo kami, yung pa yung term yung ganita na lang. Sa part na yun, pag tinignan mo, yung lalim, lalo pag Tagalog, kaya kanina pa ako nananagalog. Pag ganon, kasi yun yung mga pinagisnan, lalo ng mga tatay, ng mga nanay, ng mga lolo-lola, pero yung mga bagong generasyon na yun, kahit sabihin pa na ito ay, kumbaga, dati pa, na iba lang ang version, naging English lang, tama? So pag pina-recite sa'yo ang Our Father, maaari kahit ikaw ay Gen Z, Gen Alpha, maano mo to, ma-recite mo tong part na ito. Ngayon, dun nga tayo papasok na kung saan, paano tayo mananalangin. Kasi sabi ko nga ganito kanina, habang nag-pray ako, sabi ko, one thing, okay naman na kumbaga, malaman mo bawat salita, pero kung paano itinuturo ng Panginoon, doon natin iisa-isahin. So, ready na tayo? Okay? So, unang bahagi, okay? Worship or pagsamba. Inuna ang paraan kung paano manalangin sa pamamagitan ng, sabi ganito sa verse 9, ganito kayo mananalangin. Sabi daw ano? Ama. Pag sinabing ama, tatay, daddy, papa. Ama. Naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong ngalan. Kaya ako po nilagyan ng highlight yung word na ama dito. One thing, pag tinanong kayo, bawa ng katrabaho mo, ng kapitbahay nyo, bakit hindi nagsasign of the cross ang mga Christian? Ano po ang isasagot nyo? Gusto ko siya pa rin. Parang boxing pa rin. Honestly, alam niyo po ba? Okay, dahil ako yung graduate ng, sa mga hindi ko nakakalam, graduate po ako ng Catholic school. Okay, graduate po ako sa isang school ng tawag niya, Bikutan Parochial School. At meron talagang pinaturo sa akin kami madalas kapag ano nga to, may hindi ka magandang ginawa, mag-usaryo ko muna doon sa Adoration Chapel. So, nakaganoon kami ng ganito. And one thing about that, karamihan, ang term pa nga natin sa sign of the cross sa Tagalog, ganito ano, sa mga bata, antanda. Di ba? Nag-aantanda muna. Bakit? Para panimula ng panalangin at pagtatapos ng panalangin. Yun yun. Kaya pag tinanong mo na ganito, para saan ba yan? Beginning of prayer, end of dito, and ending of prayer. Pero yung iba, para maging shortcut, minsan napapansin nyo ba ito? Na kumbaga, pag napadaan sa simbahan, ganun pa yung iba, kapag okay, sige, fine. Okay, wala tayong problema. Pero ano po ito? Kaya natin inaalam ito ngayon because kung paano, kung ano, yung mismong standard ng isang sekta, ng isang reliyon, pero kung ano, ang gusto ng Panginoon, kaya hindi tayo nag-aantanda. Alam niyo ba bakit? Kasi gusto ng Panginoon kung saan direkta tayong makipag-usap at personal tayong makipag-usap at tuloy-tuloy tayong makipag-usap. Kalinaw po, kaya pag tinanong tayo ng ganito, ba't di kayo nag-sign of cross? Kasi personal yung relationship namin ng ganito. At alam ko, kapag tatay ko, pag nanay ko, hindi ko pwedeng sabihin na, kumbaga, mahal kong ama. Gusto kitang kausapin, aking ina. Nais kong ipahayag ang nararamdaman ko sa iyo. Medyo kakaiba, tama? Hindi dahil nawawalan tayo ng respeto sa ating Diyos na kataas-taasan, pero mas nagiging intimate tayo o mas malambing ang ating ugnayan. Kaya pag tinignan nyo, dito nagsisimula. When we worship God, we go directly to Him because we are intimate sa Kanya. Ngayon, eto na. Ang kasunod ng verse 9 and verse 10, of course, ang gusto ko dito, sabi ko ganito, naway mag-ari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa at dito sa langit. At walang problema, di ba? Kumbaga, parang magdinig naman ito, Pastor, bakit ganon? Bakit kailangan mag-worship tayo muna bago tayo, okay, magsimula ng kahit anong pamanghihilingin natin sa panalangin? At ito din ang mismo, ito din ang mismo reason kung bakit tayo nagpe-praise and worship. Kasi bakit? Pag tinignan mo, pag tayo ay nagpe-praise and worship, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya nga,
highly appreciated yung mga ilang tao na nasa AV Tech, kagaya ni Kuya Josh. Kasi bakit? May mga pagkakataon, hindi natin alam ang tono, pero pag nabasa na natin ang ganito natin, deeper, growing, higher, na ganito. Pag tinignan mo na yung nakikita mo minsan na ito'y bagay na yung nai-internalize, kaya nakakatulong din. Kasi bakit ka mo, sa ating pag-worship, most of the time, makikita mo na hindi ito something na nagpapahaba, pero something ito na nagpapapiga. Teka lang ha. Hindi ito something na nagpapahaba, pero something na nagpapapiga. Tingnan niyo to. Aganda to. Okay? Yan. Okay? When Jesus Christ was praying in the Garden of Gethsemane, familiar? Sabi niya ganito, sa Luke chapter 22, verse 42, sabi niya ganito, Father, if you are willing, please take this cup, okay, of suffering away from me. Sabi niya ganito, yet I want your will to be done, not mine. Nung nagpe-pray siya ng ganito on the Garden of Gethsemane, one thing, he was worshiping God and asking God, Lord, tanggalin mo ito sa araw na ito. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng lugar na Gethsemane? Alam niyo ba paano? Ang lugar na Gethsemane ay tinatawag na oil press. Kumbaga, yung Garden ng Gethsemane, ito ay taniman ng puno ng olibo or ng olives. At doon sa paanan nito, andun si Jesus Christ at doon siya nanalangin. Noong mismong panahon na kasi siya'y tatakipin na. Ano ibig sabihin nito? Nagkataon lang ba? Hindi. Symbolic ito. Na habang wino-worship niya si Lord at inaas niya yung pagsamba sa pamamagitan ng paghanap ng kalooban ng Panginoon, napipiga siya sa dalamhati na kanyang mangyayari. Pero at the same time, napipiga din ang mga bagay na kanyang pagsamba, yung mismong yung mismong langis. Ano langis? Langis ng langis ng anointing. Kasi bakit? Whenever we worship, remember this, whenever we worship, something is being pressed within us. And that's the start of anointing. Tandaan nyo, yung oil na tinatawag, kadalasan yan sa Bible, it represents of anointing. Ano gusto natin pakita ng ganito? Sa iyong pagdarasal, isang papapansin mo, nasa mo na yun? Yung mag-pray ka na parang wala lang. Na-try mo na yan? Na-try mo na gano'n. Lalo kapag maliliit na ako sa yung late gising ko, or thank you, ano po gagabayan mo. Lahat ng mga request ko, in Jesus' name, Amen. Makapag-pray ako, pero wala. O may mga pagkakataon ba nagpe-pray ka na parang, hindi ko ma-feel si Lord. Alam mo, simple na. We need to worship Him first. Bakit? When you worship Him first, that's where the anointing comes from. Kaya nga hindi ako hirap mag-preach ngayon. Alam mo ba, hindi ako hirap mag-preach ngayon? Kasi naunahan ako ng worship mula dun sa ating pagkakatahan ng ganito. Hindi anointing is just flowing within you. Dapat titignan mo ng ganito, Pastor, pwede ba yung kantahan sa dulo na lang? Actually, hindi. May purpose yun. Kasi kung paanong manalangin, ganun din ang ating paraan. Okay? Ng pagsamba kada linggo. Hindi ba yun na? Na kung saan makikita mo na ganito na, makikita mo na kung saan may mong pagkakataon na sa praise and worship pa lang, bless na bless ka na. Kaya naman, walang naiinip sa words of salvation pagdating ng praise and worship. Diba? Kasi bakit mo, that's the time na kung saan, Lord, nakipiga ako, paulit-ulit yung lyrics. Paano ba parang, alam mo yun, ganun yung song leader eh. Ganito, hindi alam mo yung ako. Ganun yung song leader na ganito. Pero one thing, alam mo ba, yung anointing na parang sinasabi ng Panginoon sa ating mga nagpapahawig, ay isang bagay din na kumbaga, ibinibigay niya nila sa inyo and serve na. Ba't kaya paulit-ulit na, draw me deeper. Diba na ganito, I live down to be with. Ba't paulit-ulit na gano'n? Particularly, maaaring ito yung binibigat ng Panginoon sa inyo. Anong mga bagay ang gusto mo pang mapalapit ako sa aspeto ng buhay mo? Yun yung mga bagay na yun. And that's why, honestly, tatagal ang isang panalangin dahil tatagalan yung pagsamba.
Kaya pag tinignan mo ng konti, na-try mo na ba? Wala namang tataas ng kamay. Mag-pray ng 5 minutes. Sinabi niyo ba? Okay, stop, check. Sige, taasan natin. 10 minutes. Check, pastor. 20 minutes. Medyo matagal na yung pastor. Paano ganito? 1 hours. Na-try mo na mag-pray ng 1 hour. Pastor, di ko ano. Pag yung 1 hour, makasama yung pag yung nakatulog ka, tapos nagising ka ulit ng ganito. Baka yun. Hindi counted dyan. Baka yung iba magsabi pa ng ganito. Pastor, yung 1 hour, baka kasama yung sa food. Kasi mga walong beses ako kumain, nag-pray ako. Kada 1 minute doon, pwede ko bang isama? Hindi. Yung talagang 1 hour, ang sagot nito, kaya mo yan. Ang tanong, so paano? May tip ako, ulitin mo yung Sunday service dun sa buhay panalangin mo. Ano ulitin yung Sunday service sa buhay panalangin mo, sir? So worship ka muna kay Lord and the anointing press. And as it's being pressed, the oil of anointing will flow in your prayer life. Ay mo lang, madami ng gadgets ngayon. Yun ang patutugin mo. Diba? Kaya kapag halimbawa, Sunday, Saturday, Monday, diba? O mamaya, pag-uwi mo ng ganito, or kaninang umaga, kapag nagsimula na, no? Pero mahirap simulan mo, kung ang tumutunog sa iyong cellphone, sa iyong tablet is Sunday, Funday. Love me with all of your heart. Diba? Every day you wake up. Pag ganun ba? Maganda naman eh. Alam mo yun? Kaso, Engelbert Humperdinck, may mga ganun. Pag may gano'n na ng konti, parang, alam mo yun, it sets the mood din sometimes. May pinipigat din sa'yo, di ba? Okay? Ano yung pinipigat sa'yo? The mood of being chillax sa Sunday. Pero as we go on, just like our Lord Jesus Christ, we need to be pressed, okay, in our worship so that our prayer will be extracted more. Okay, nandito tayo dito. Ito madaming pilosopo ng mga sekta, reliyon, na nagsasabi nito. Alam nyo, hindi dapat talaga umaasa ng sobra lagi daw kay Jesus. Kaya yung ibang mga hindi naniniwala kay Jesus ang ganito. Kasi tinuro niya daw ito na ano, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ang tanong, kakain ka ba kahit hindi ka nag-pray? Ha? Mabibless ka ba kahit hindi ka nag-pray? Magkakaroon ka ba ng provision kahit hindi ka mag-pray? Ang sagot, oo. Di ba? Nung kayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tama ba? Kumakain naman kayo ng 3 beses sa isang araw. Tama? Ngayon, ang tanong ng iba, o kung gano'n din lang, lalo na mga atheist, na mga agnostic, kung gano'n din lang, ano pa silbi kung bakit ako hihingi ng pagkain sa Kanya? Ang sagot, ano? Pag kailangan mong humingi, hindi niya ba alam ang iyong pangangailangan? Sabi niya ganito sa Matthew 6, di ba? Sabi niya ganito, your Father in heaven knows them very well. Tama, yung pangangailangan daw. Ngayon, ang tanong, ba't tayo hihingi? One thing, ito yung bagay na kumbaga, nagpapatunay lamang na sa ating paghingi, meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Tama ba? Alam niyo, sa aming bahay, yung aming ref, simple lang kaligayahan ng mga anak ko pag puno yung ref. Pag hindi na puno yung ref, ng ganito, pag meron ng konti na lang, nagugulat na yung mga yun, Daddy, Mami, di ba kayo mag-grocery? Kasi kapag may grocery ng ganito, bukas na yung ano yung ref. Naku, hindi na nga yung ilaw, hindi ko na pinalitan. Ngayon, nakabukas na nga dito ba? Oo, mapupunti rin naman yan yung ganito. Pero one thing, alam niyo, bilang tatay, bilang nanay, ang sarap ng pakiramdam. Alam mo yun? Meron kasi akong 4 na taon ngayon, 4 na taon na anak. Ayun, alam mo yung parang, alam mo yun, parang, Daddy, wala na akong cupcake. Pag yung gano'n, ang sarap ng pakiramdam. Ewan ko, alam mo mga magulang na, di ba? Na alam mo na nakadepende at hinahanap ka ng iyong anak para sa kanyang mga pangangailangan. You know it well, tama? Yung mga babies natin, yung mga dumidede, ano dati, di ba? Ang lakas niya mag-demand. Meron, gano'n, di ba? Alam mo naman sila yung ganito, di ba? Pero ang sarap ng pakiramdam kapag yung gatas mo, halimbawa, yung pinitig na. Tapos kumpleto pa ng ganito para sa isang buwan. Ganda na. Ganda ng pakiramdam na yung ganda na parang, alam mo yun, na parang, I can provide for my kid, for my child. It's because mahal ko sila ng ganito. At ganun yung pakiramdam na ating Panginoon. Every time that we're asking for Him.
Okay? Ngayon, ang problema, na hindi ma-appreciate ng iba. Kasi bakit? Kasi yung iba, ang dami. Naalala niyo ba yung the book of Exodus? Okay? Nung nagkaroon na ng Exodus, yung mga Israelita, one thing, pinadalahan sila ng tinapay mula sa langit. Ang tawag mana. Ang cute dito sa mana na ito, yung mana, pwede kang kumain, eat all you can to eh. Okay, nang ganito, hanggat kaya mo, pero may isang kondisyon. Ano yung isang kondisyon ng mana? Huwag ka magtatabi. Kasi may mga nagtabi nito sa Book of Exodus, ano nangyari? Sa mga taong Sunday school, nasira na. Pero yung mga nasira na inimbak nila, tinabo nila, nag-provide ulit ng mana si Lord, kung ano yung kinakain nila everyday, nare-renew na nare-renew. Napansin niyo gano'n? Ano punto nito? God's blessing will be renewed every day. All He's asking is for Him to be acknowledged in your blessing. Diba? Ganun kasimple yun. Kasi imagine mo to, anong bagay sa Panginoon na hindi mo hinihingi? Sasagutin ko, ano ka na? Yung mga bagay na madami ka. Yung mga bagay na meron ka. Tama. Kasi bakit? Hindi mo na ma-appreciate. Diba? Pag madami kang sapatos, pag tinignan mo ng ganito, Lord, thank you sapatos, salamat sa sapatos. Pero makita mo, di ba? Binili mo ng 5,000, patapon-tapon na lang after 3 months. So, asawa mo sasabihin ng ganito, nasa yung kabilang panas nito, nandun, sapato. Ang ganun, di ba? Pag tinignan mo ganun, bakit ka mo? We disappreciate yung we underappreciate yung mga bagay na gano'n. So bakit? Kaya na tayo eh. And that's the thing na tinuturo sa atin ng Panginoon as we ask for Him every day. It's not about the provision. It's about the gratitude of the heart. Alam mo yun? Anong bagay naman yung tuwa-tuwa na ibinigay sa iyo, Lord? O, diba? Anong bagay naman yung hinihintay mo ng sobra, tapos nagulat ka kasi hindi sa kapamamaraanan mo ibinigay ni Lord. Tapos nasabi mo ganito, Lord, totoo pala yung sabi mo sa word mo, no? Exceedingly, abundantly, more than what could I ask for or imagine. Kasi imagine niyo, gusto ko to sa mga Israelite eh. Paano nga kung si God, one thing, yung mana, pwede mong i-keep ng sobra. Palagay nyo, nahihirapan ba yung mga Israelites? Ang sagot ko, oo. Imagine mo yung dala-dalang balde ng tinapay yung parang bakit? Pagbukas ko to eh. Nakagets nyo? Pero ang bait ni Lord, kasi bakit ka mo, yung provision niya are new every morning. Kasi bakit? Ma-appreciate mo si Lord if you are being renewed every morning. Anong mga bagay ang mga ina-ask mo kay Lord? At anong mga bagay naman na hindi mo na ina-ask kay Lord? One thing, yung mga bagay na hindi mo na ina-ask kay Lord, yan yung mga bagay na hindi kasama sa panalangin mo na ipapasalamat mo. Tama? Nalala niyo yung COVID. Diba? Sabi nun, salamat tayo. Lord, salamat po sa aking hininga na hinihinga ngayon. Bakit? Noong mga panahon yun, kinakapos tayo ng hininga at nakamas. Pero pansin niyo, bibigla na ang naglalangin para sa sa pagpapasalamat sa hiningang meron tayo sa bawat araw. Tama? Napansin niyo yan? Dapat titignan natin, asking is more about the gratitude of the heart. Everything. The Lord, sa lahat ng bagay, yung wala ako, at saka meron ako, yung hinihingi ko, at saka yung ibigay sa akin, magpapasalamat ako sa iyo. Bakit? Ito yun. Sabi sa Deuteronomy, 4 verse 29, sabi niya, but if from there you seek the Lord your God with all of your heart and find Him, you will seek heart and with all of your soul. Tandaan nyo, alam mo kapag halimbawa hinahanap mo ang Panginoon, simple lang, you become more thankful on the things kung ano yung mga meron ka. Na-appreciate mo, hindi lang yung bagay pati pamilya mo. Pinagpapasalamat mo pa ba yung misis mo? Pinagpapasalamat mo pa ba yung anak mo? Diba? One thing about that, it's because, alam mo yon, when we are seeking Him,
with all of our hearts and with all of our souls, kung ano man yung material will be magnified within our soul and our spirit and turn into spiritual things. Okay? Third, search or pagsiyasat. Ayan na. Maganda to. Sabi yung ganito, patawarin mo kami sa aming mga, yan, tulad ng, ano daw? Pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. One thing about that, ano punto nito? We need to ask the Lord in our prayer every day to search our heart. Tama? Kasi bakit? Pwede ka ba maging mabait every day? Ang sagot nito, pwede. Pero ang tanong, magiging mabuti ka ba sa tingin ng Panginoon sa bawat araw? Ang sagot, medyo hindi. Magkaiba spelling, magkaiba meaning. We can be nice, but God asks us to be kind. Paano ito? Paano ito? Ganito kasimple to. Pag tinignan natin, most of the time, may mga intention of the heart tayo na mukhang okay naman, mabait naman tayo tignan, pero pag tiniyasat natin yung mismong katatayuan natin, ang tanong lang, wala ba tayong naaapakan ng mga tao? Kasi bakit? Magkaiba yung gift of the Spirit at saka fruit of the Spirit. Bibigyan ko kayo ng isang example para mas maganda. Pasok, okay? Pag sinabing gift of the Holy Spirit, meron yan tongues, interpretation, knowledge, faith. Good side on, ano? Pwedeng sobrang gifted ka. At by the way, lahat tayo may kaloob na galing sa Diyos. Okay? Kaloob ng Espiritu Santo. Maaring magaling ka sa ministry, sa family, kumbaga isa kang mabait na tatay. Okay? Isa kang butihing may bahay. Wala tayong problema doon. And that's the gifting of the Holy Spirit when it comes to what? When it comes to the wisdom na binibigay niya sa'yo, discernment, wala tayong problema doon. Ang problema, the gift of the Holy Spirit is for us to use, pero on how we express it on a day-to-day basis, kailangan, okay, mag-transcend or magbunga to the fruit of the Holy Spirit. Okay? Tulungan ako ng ating mga estudyante ngayon. Ang fruit, singular plurals. Fruit. Okay? Singular. Okay, yan. Ang fruits, plurals. Tama? Kasi mahirap yan sa Tagalog eh. Paano ba Tagalog ng fruit? Prutas. Tama? Mahirap kasi i-distinguish kung singular, plural yon. Tama? Kasi kapag prutas, isa. Pag halimbawa prutas, prutases, no? Ay, hindi, tag dito. Tag dito, mga prutas ng ganito. Ano punto nito? But the fruit of the Spirit. Pag sinabing fruit, iisa lang po. Kasi bakit? Pwede tayong magpasiyasat sa Panginoon at sabihin natin, Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. At habang na sinasabi mo yun, nararamdaman mo na yung gifting ng Holy Spirit nasa iyo, you have the proper discernment, nagiging maganda yung paraan ng pagpapakanta mo, nagiging maayos kang mag-preach, nagiging magaling kang mag-evangelize, wala tayong problema doon. Nagiging mabuti kang ama, walang problema doon. Pero pag sinabi kasing fruit of the Holy Spirit, isa yan, sama-sama. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan yung dapat nagiging evident. Kasi ang daming Christian has the gift of the Holy Spirit, but the fruit of the Holy Spirit is not yet developing in them. Okay, may susubok sa inyo. Halimbawa, may isang pastor, naka-e-bike, ganito. Maayos siyang mag-preach. Maayos mag-preach. Maliwanag magpaliwanag. Pero habang naka-e-bike siya, binusinahan siya ng kotse sa likod niya ng mahaba. Yung pastor na yun, napapatay ng ganito. Maliit na nga itong dala ko, di ba? Ano nasa isip niya naman ng ganito? Maliit na nga itong dala ko eh. Bumusinaan mo pa ako, nasa tabi na nga ako eh. Control. Di ba? May gano'n ano? Kasi kilala ko yun eh. May e-bike ako sa bahay eh. Nandito, honestly speaking, alam mo yon, may mga ganong pagkakataon. Sometimes, okay tayo sa loob. Ang galing ng praise and worship natin. We worship God. We
you're dependent to God, pero doon sa dulo, paano yung pagpapasiyasat natin ng ganito, okay tayo, pero dapat namumuna tayo. Kaya sabi ng ganito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin. Kasi bakit? When we ask God to search our heart, Lord, anong mali ko? Okay na, tama ka na. Pero pagdating sa pagtama sa'yo, kailangan nagkakaroon ng lima. Kaya ang daming Christian, hindi kayo yun, huwag kayo mag-alala, di ba? Tama? Pag tinanong ng ganito, Christian ka pala. Yun ang pinakamasakit. Kasi bakit? Maaaring magaling kang mag-worship, na-encounter mo si Lord, pinapatawad ka niya, pero kung hindi ka nagpapatawad na nagkakasala sa'yo, or hindi ka nakikitaan ng fruit of the Holy Spirit, yun yung problema. That's why we need to ask the Lord to search our heart every day. And you don't need to be filled with them. Kasi bakit? Kilala niyo si David. Man, after all, okay, God's heart, naman. Kumbaga, ang tao na hinahabol ang puso ng Panginoon. Yan, yung part na yun. Anong punto nito? Nag-pray din siya ng ganyan. Sabi niya ganito sa Psalms 39 verse 23 to 24. Sabi niya, search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Alam niyo po, we have struggles in life. Naalala niyo kung hindi pa ako nakaraan ko sa application na dinidiscuss ko sa inyo, may mga struggle ka pa din sa buhay. Pero isang bagay, sumusukatin, pastor, nag-i-improve pa ako. Simple lang, if the fruit of the Holy Spirit is developing in you. Yung nagagalit ka pa din, pero nakokontrol mo na, at wala nang salitang lumalabas sa'yo, that's a good point. Yung medyo nalulungkot ka pa din, pero kahit malungkot ka, meron ka pa rin joy of the Lord. Kaya pag pinatayo ka sa church, pag halimbawa, Bible study kayo ng Friday, hindi kayo parang, alam mo, okay lang sana ako, kaso wala nang pinagdadaanan ko yung ganito. Kaya sabi ni David, Panginoon, siyasatin mo ang puso ko, baka merong mga bagay na aking nasa isip. Sabi niya ganito, na kung saan hindi maganda. Yung mga things for sure, God is willing enough to search your heart. Itanong ko sa inyo ngayon, anong bagay na hindi gaano nagbubunga sa iyong buhay ngayon? Ano mo ba? Kasi the fact na meron kayong gifting ng Holy Spirit, the fruit will follow. Okay? Lastly, ito na, okay? Help or paghingi ng tulong. Kasi bakit? Alam nyo, kahit, alam mo yun, so alam mo na kukuha mo niya, I worship God, I ask for vision from God, and my dependency is on Him, tapos pinapa-search ko yung puso ko lagi. So, kaso mo, nahirapan talaga ako. One thing, sabi niya ganito sa verse 13, sabi ni Jesus Christ, sabi niya, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. One thing, you know what? Apart from God, we can do nothing. Kaya pag tinanong mo, kung mabuti ka namang tao, ba't kailangan mo pa si Kristo? Ang sagot nito, dahil likas sa iyo ang pagiging masama, at one thing about that, may kakayahan ka para matukso. Tama? Didiretsoy ko na kayo. Didiretsoy ko na kayo. Tama? May mga pagkakataon na kung saan, okay, ikaw ay natutukso pa din ng mga bagay, hindi lamang ng mga patungkol sa sexual na bagay, kahit material o kahit mga kaisipan. Tama? O, bigyan natin ng example. One thing, may mga pagkakataon na kung saan wala ka namang bagay na iniisip na malaswa, pero pag may nag-pop in sa iyong Facebook, sa iyong Instagram, lumalabas yun. Or, ito naman, wala ka namang bagay na iniisip, pero pag nagtataka ka, Pastor, alam mo, sobrang magagalitin ko. O, di ba? Napansin mo ba yan? Alam mo, Pastor, parang ang bilis mag-init ng ulo ko. O, hindi ka ba nagtataka? 3 oras pang pinapanood si Rapi Tulfo. Tapos ang tanongin mo na ganito, ba't ang init ang ulo ko? Di ba? Napansin mo ba yun? O, nanonood ka ng mga away sa kalsada. 8 minutes ang duration. Pagkatapos mo, sunod-sunod mong pinapanood.
Kasi hindi naman mali na. Ito tama. O, kasi ito. Tapos pag tinanong ko ng asawa ko na ganito, nakain ka na? Hindi ba? Ano ba? Hindi ba? Kasi bakit? Wala ka naman masama. Pero mayroon talagang panahon na kung baga we let us pray. Tapos may sabi mo, Pastor, alam mo ako nag-struggle talaga ako sa ano. Nag-struggle talaga ako sa, alam mo yung parang materialism, yung parang, meron ako dito, pero parang gusto ko parang ibang kulay. Nagtataka ka pa. Tatlong oras ka sa Shopee. Naka-after ko, 541. Pabila! Hindi ko na iba yung bibili niya. Di ba? Hindi ka na nagtitignan ko. Pag nagtitignan ko, mas nababago yung presyo ng bilhin ko. Tapos magtataka tayo ng ganito na ganito. Bakit hindi ako nag-improve na ganito? Hindi ka ask that for me. Dahil yung natutuwa ko dito. Kasi sa Psalms 23, meron yung term na the Lord is my shepherd. I shall not want. Makes me lie down in green pastures. So, at some portion doon na po dito, pinigay ito, your rod and your staff, they comfort me. Alam yung iba, in the Middle Eastern portion, especially sa mga shepherd, meron po dalawang silang hawak, which is the staff, na longer, thinner, hook, and ito, at hangin. Ang silbi po ito, ang ginagawa ng mga shepherd, ay mahabang staff, kapag ginagawa tupa, na nalilitaw, kanina ko balik sa plak. Okay? Ang lahat po, actually, ito ay pambambo. Familiar yan, yung mga lumang tayo, yung 70s, 80s. Pag sinabi yung pambambo, parang ito yung batuta na mas makapalpa. Kasi bakit? Maaaring atakihin ng ng mga lobo, ng mga puso, ang mga yan. At kung ang hawak mo ay staff, ang mahaba, medyo manipis, pagpapalo mo ng ganyan yan, tutol yan. Kaya meron silang club na medyo mas makapal-kapal kasi magkadikitan lang tayo pagpalo mo ng ganito, hindi mabubukol ganito hindi mabubukol diretso, may mga pumiyapag sa inyo simple lang, kasi yung staff ng shepherd something that God wants us to be prepared o kung kaming hagla ang mabubuog sa puso kundi iligtas mo kami sa lahat ng masama. Okay. Pag may pagkakataon, na inaanto ka na para makinig sa cellphone, stop na ni Lord yun. Na nagsasabi sa'yo, patulog ka na. At kapag halimbawa, sinabi niya ko ng asawa ko, hindi ka ba matutulog? Yung brad ni Lord naman saan. Bakit kasi tulog na tayo ito? Pag sinabi ka halimbawa, nag-isipong nakaaway mo sa papa mo, sa kalsada, kung saan pa man ganito, na parang igilan na natin po. Staff ni Lord na nagsasabi ng ganito. Sa dalawa. Tapos kapag ipatingin ka pa ng konti, na parang suwan ko, yung brad ni Lord na sinasabi ng ganito. Kasi bakit? Sabi niya ganito sa Talipus, when for the grace of God has been revealed to all men. To all men. Kaya ito, it teaches us how to say no. Alam mo yung term na no? Alam mo yung no? X. Okay? X, bakit? Pag nakikita mo sa cellphone mo, at hindi nakakalulit sa Panginoon, sabi ni Lord na, doon sa taas na kanang bahagi niya, ito yung X. Kasi, nakakatakot ko. Alam mo yung algorithm? Sa technical natin, sinigos ang algorithm. Algorithm. Kung ano tinitignan mo, kahit 20 minutes na, agad ng seconds na, yung mga susunod mo, next. Kaya pag sinabi ni Lord na yung X niya, pag in-X mo yung 10 seconds sa ganito, it's time. Diba? Pag tumulog, yung notification, ito yung sa mga, nasa ni Lord, yung notifications, ano pa tayo? Kasi bakit? Pag tumulog yung show, wala pa pa rin. Yung mga experience na pero honestly, basta ako sometimes the wrath of the Lord is not there to attack you, but to really push away yung mga bagay pa. Di ba kasi, daming pagkakataon ng mga gano'n na hindi kasi one thing about that, so malaman nito, okay?
you ever ask them, Lord, ano yung mga bagay na hindi okay sa akin? Na parang pinapatigil mo sa akin. Hindi lang yan sa panalangin mo magkakatotoo yun. Kailangan siya ng tao, sitwasyon, pamaraan. Ano ang pambili mo? Ngayon, kung halimbawa, basta may problema talaga, pag hindi ka talaga paulit-ulit ka, tapos parang wala na yung problema. O, meron akong ano sa inyo, meron akong tip sa inyo. Hindi nyo kailangan sa pastor na yun. Kaya kayo yung pastor. Kasi bakit? Siya, mismo kakausapin nyo, mag-usapin. Kapag sa mga ako, i-mentor mo ako pag sa aspect of my life. Ano ang Lord says it? Naalala ko pagka, isang dito sa akin na medyo dito, hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka straight pa. It's not spirituality ng konti. Pati ang bautas niya, nagtuwa ako din sa parang ito, nag-ibig ng soul. Sa mga gusto, nahihirapan ako kasi I'm watching sa pornography. And that the pornography is then able to heal you. Again, parang kailangan ko gawin ito. And God's grace that young people right now who say, young adult and then walking and sabi nila, alam mo, hanap ko kasi yung hanap ko eh. Pero dapat na accountability sa iyo, hindi pa ako sa mga sa vision nito. I'm so happy na hanggang ngayon. Kumbaga, I believe sa kaya na ano ba tayo paano? Kasi kapag alam na tayo na hihingi ng tulong, pero alam mo yung chance sa pagkakaya, you will take part in sa accountability. Okay? Ano yung nakakatuwa? Kasi paano na lagi you worship God, ask from Him, research, mismo ating inner self and our reaction with others, and we ask God, alam niyo po ba, pag gusto dito, alam niyo yung part of the covenant? Hindi mo yan alam, yung totoo na parang alam yan, nasa part of the covenant. Isa, dalawa, okay? Actually, art of the covenant. Okay? Ang art of the covenant po, tatawag ay kabanantipan. Okay? Yung kabanantipan, during the Old Testament, yan po ay kumbaga isang simbolo ng presensya ng Panginoon. At yung panahon na ito, panahon na Moses, ginamit ito hanggang sa panahon na David, ginamit ito. At kapag nandun, yung art of the covenant, ito yung bagay na kung saan ipapaalala ng presensya ng Panginoon. At kaya pag titignan nila, kapag sila sumasabal, nagdadasal, sa mga sa templo, ilinagay yung art of the covenant. Kasi kaya kapag lalaban sila, dahil nila yung kabanantipan. Kaya sabihin nyo, alam niyo ba, nakakatuwa ng art of the covenant because it leads people to pray unto the Lord and to depend upon the Lord. Kaya kung titignan lang ako na gano'n, okay, but one thing about the art of the covenant, sabi sa Hebrews 9 verse 45, may laman yan. Ano laman yan? Kaya yung itsura niyan. Okay, yung art of the covenant, merong keros na gano'n, ito, ito, tapos may laman ng tatlo. Ano yung laman ng tatlo niyan? Yung laman ng tatlo niya, nasa Hebrew. Kapag tinignan mo ng konti, ano ba yung word? The prayer our Father is what really embodies yung part of the covenant pagdating ng Old Testament. Kaya sabi niya yung Hebrews chapter 9:4-5, which has the golden censer and the art of the covenant overlaid all sides with gold. Okay, sabi niya ito in which were the golden pot that had nabasa niyo ito? Mana, nalatin yung mana ka niya. Saan niya galing mo? Sa heaven na. Tapos nabubulok doon, hindi. Tama. Kapag good for what way, pero nagkaroon ng mana na kung saan nakalagay sa isang pot, based on sa Hebrews, na nilagay sa loob ng art of the covenant. Golden pot. Ano ba kasama? Nagay ka sa mana, Aaron's rod, na may pan. Kakaiba po. Kasi bakit nga mo, ang isang sanga, ang isang pagkut, kahoy ba? Eh wala pa akong nakita na kahoy. Di ba? Kahoy dito.
hindi kayo iniisip na ganito, ay yun ang God, above us, like our characters of glory of overshadowing the mercy seat, yung ganito, of these things, we cannot speak or talk about more of the details. Pero pag hindi mo na konti, alam ko tuloy lang, yan yun. Bakit mo? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. The glory of the Lord. Worship Him first, majestic, doings, nature, and everything. Tapos alam sa nila, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Mga nagpasal sa Panginoon. At alam mo, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Dahil ang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Nasa of hero, sa representation of spiritual guidance, but at the same time, it should be what? Growing. Kaya sa organization, we can be spiritually gifted, pero at the same time, the fruit of the Holy Spirit should be evident to us. It should be growing. Pero ito at sabi natin yung ganito na, we need to be guided by the word of the Lord. At ang natin, the tablets of soul here contains the commandments of the Lord. But kung ano, Lord, mo, ibig sabihin, yung dating simbolo o testament, ay naman kung paano kami nalalangin. At kung yung dating nalalagay doon sa temple, nakalagay niya sa puso mo niya. That's like everything that you will pray. How I will seek Him. Lord, ano yung mga bagay ang kadakilaan na aking sasambahin ng palagay na ito sa puso. Ano yung papak ng mga pagkakalakan ko hindi sa iyo o itong pasalamat sa iyo na araw-araw na hindi sa akin. Ano yung mga bagay na kailangan mong sila sa akin sa puso ko dahil hindi umuuspo ko kung bunga ng aking spiritual na buhay. Kaya ang maalala ko ang punyaraw na aming nandun tumutubugan. And lastly is, yung isa yung mismo target na nagsasabi na yung mga gusto mo gawin ko at ano yung mga value yung gusto ko. But then, one thing is for sure. Paano lang manalangin? Sige lang. The art of the covenant, the way how we worship, ask, search, and ask for help. It's a constant washing of the Lord. Alam ko gagawin na ano yung marami sa buhay ko na Lord, paano hindi ko pinagawin ko, paano marami yung presence mo? Kaya sabi ni Lord sa inyo na ano yung art of the covenant na meron sa buhay. As we go on right now, siya ko babagaw ng natin po sa anos. Ayaw ko pinag-pray. Sabi ko nga sa inyo, pag-isabi natin ang ama namin. Pero mas magiging totoo ito. Una, it's like the art of the covenant. Ano yung bahagi ng buhay mo na alam mo na nangyayari sa iyo, pero kung wala lang ito, nakakakilaan niyo ng Kristo sa buhay mo. Worship the Lord for that. Hindi kailangan natin pera, kailangan natin mga bagay. Kung wala yung mga bagay niyo, wala yung mga bagay niyo, blessings mo na paraan kung paano yan. Kaya sa ating pag-awit, iba na ang tono ng ating panalangin. Ano ang mana, ang tinapad, kung saan makikita natin na ganito, ano ba bagay na pinagpapasalamat ko sa iyo? Lord, makakawat ko yung mga bagay na hindi na ako pinagpapasalamat sa iyo. Lord, talagang ang tayo para sa isang anak. Pero ngayon, Lord, pinagpapasalamat ko na ako kasi puso niya magsusunod. Diba ito? Sabi ni Lord, ito lang, appreciate everything. How we be your guide, ito ang guide. Ito may kailangan ng asawa. Hindi ka pa ng asawa. Ano ba yun? You feel to appreciate that. God is saying now, this bread of man will be
hindi ka galing or you appreciate the things that you have. Pero yung mga bagay na hindi mo kasama yung presence. And just like the Aaron sa kung saan makikita mo na yung Lord, alam mo na nararamdaman mo na yan dito ngayon. Pero Lord, may part ng buhay ko na hindi mo maramdaman yung pagpupungan, yung pagpuso ng Spirit. Lord, I humbly come before you. Let Aaron sa establish broken in my life. And lastly, Lord, I'm asking for help. Let your law be a delight into my heart. Pag may sinabi ka sa akin, Lord, hindi ko. Pag may sinabi ka, go, Lord, go. Kasi gusto ko namin siya. Panginoon, salamat po. I pray right now that the mighty name of Jesus, with the guidance of the Holy Spirit, and the building of the grace, mercy, and love of our God and Father, hayaan mo kami, naturuan mo kami, din Panginoon, kung paano na lang. Let the art of the covenant simply represents your presence, your goodness, your plans, your will. Kung mga panahon sa Old Testament, be a living proof dun sa puso po namin. Ngayong mga pagkakataon ito, Panginoon, sa aming unay panalangin. Salamat po, Panginoon. We believe that as we humble down into your presence, Lord, we believe that you will be the one to teach us how to pray. Don't know how to pray. Your birthday, but you have given to us, at you have pinaranas mo sa amin ang mga bagay na magbibigay alaw sa aming panalangin. Panginoon, tulungan mo ikaw sa ngayon. Salamat po. In our word, na ibibigay natin sa iyo. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong komisyon. Salamat sa iyong pagkabay. Salamat sa iyong pagtulog. Salamat sa lahat ng mga bagay. Lord, we honor you. We magnify your name. In Jesus' mighty name, I pray. Everybody say, Amen. Amen. Sa mapapalang ako sa atin na salamat sa dalawang ng Diyos na narinig natin na bigay ng ating mahal na Pastor Vince. Ngayon po, dadako naman tayo sa ating pagbibigay na sa Diyos. Babasahin ko lamang po ang verse na nagmumula sa Malakias. Ang sabi ko ay nagtitigaw ng buong buo ang iyong mga sampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matutunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang kasalanan ng pagpapala. Opo, dapat po ang ating Panginoon Diyos. Sabi ko dito ay ibubuhos po niya ang kasalanan ng pagpapala kung tayo ay maging kapatid sa akin.
Mga Muraya Christian Church, siguro ilan po silang pastor. Anim na pastor po, nasa Norway sila at tapos na po kayo sila, tapos na po yung next conference. So, ang mga pastor may mga conference din po eh. So, parang sa akin po, mga doktor, mga academic conference, pero sila hindi. At ngayon naman po, yung mga susunod na weeks, gagawin din po sila sa ibang ibang lugar pa. Actually, sa ibang part pa ng Europe. Ako, ano po, talagang God's provision po. Kung nakikita niyo po yung post ni Pastor eh, meron nga po siya nung ano eh, napakaganda niya, hinaharap na kalit. Pero nakita po niya na pinanakalimutan niya, pero praise God. Nakita po niya yung narinig niya. Pangalan po si Aurora. Si Aurora Borealis. Kung nakikita po kayo sa Facebook niya eh, napakasabit sa'yo po niya dahil nakikita niya sa wakas. Anyway po, patuloy po panalangin natin yung ministry po ng Living Word din po. Kung saan po, yun naman po yung ministry na marami pong branch churches ng mga Pinoy. Iba-ibang parts po sa Europe at this time po talagang nag-reach sila. So, yun po, kaya po wala si Pastor. Pero praise God, dahil marami naman po tayo galing po sa sister church natin sa mga pagkayan natin sa mga susunod na linggo ay sila po yung conversation. Okay po? So, tayo po tayo for our closing prayer. Pastor Mitch, maraming salamat. Okay po. Sabi kanina, diba, we can be spirit-filled kasi at the same time, the spirit will always be there. So, kailangan yung restore. Pwede ba tingnan mo yung katabi mo na? Tapos, sabihin sa kanya, sabihin mo, alam mo, mag-pray ako. Sabihin mo, oras niya. Anong oras ka mag-pray? Ngayon, or kaya bukas, anong oras? Sabihin mo ng oras. Ano ha? O, pag-pray lang kasi bakit? If we seek the Lord with all of our hearts, He will be found. And then, at the end of this, kakaman kakakain ng preaching, what we pray is, not only we know how to pray, but God mark the prayer. Diba? So, pag in-honor mo, yung word mo ngayon, pray mo, 9:30, ako, pray. One thing, hindi yung haba, pero kung pakali, Lord, worship, asking provision of you, search my heart, kung may mga balik, and at the same time, help me, sa akin araw-araw. So, Lord, we thank you. We bless your name. Salamat po ng Panginoon that you are the great one. We worship you in spirit. Dahil nagdali mo sa buhay namin. Salamat din ang ating Panginoon dahil your provision is everything. Everything ka namin nai-enjoy, Panginoon. Everything mo kami sinasama. Lord, we do anything that is not good in us, Panginoon. Allow us, Panginoon, to give it unto you. Ibigay mo, tawasin mo po ang mga bagay na ito. Hindi para sa pagkakas. Pero para sa gusto mo rin ang mga bagay na magaganda sa buhay natin. And Lord, we ask for that. Hindi natin kala, hindi pa rin mabuti. Pero Panginoon, dahil ang mga salita, Lord, we allow our faith and align our heart. Salamat. Tapos po na natin, Panginoon, salamat po. Bless us, keep us, may your face shine upon us, and may your confidence be upon us, and may you give us peace that comes from you. Allow us to pray